let's pray before we to the lesson. Thank you, Lord. Gamit kami ako. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito that you have given to each one of us, O God, to come together in your presence, to come and worship you, to come and give you our lives, O God. Father, we pray then that you occupy us this afternoon, O God. Give us that concentration, that focus, O Lord, para po maintindihan po namin at makamtan po namin ng buo ang mensahe niyo po para sa isa sa aming Panginoon. And Lord, we know that as we have come to listen to your word, Lord, you will not fail us. Marami po kami makukuha, marami po kami masasalot na presensya mo sa hapon ito, Panginoon. Because we know, O God, that it is your will to fill your people, O God. And that, Lord, I pray that none of your people who have come in this place will go out empty, O God. Yet, but instead, Lord, they will be filled with your presence, with your overflowing anointing, O God, that we can become a blessing in this world, O Lord, as we go back, as they go back to their places of abode, Panginoon. We thank you, Lord. Just use me as your instrument. I have the power of my own. I have the wisdom of my own, O God. And so I depend on you, O Lord. Instrumento lang po ako, Panginoon. Wala po ako kakayahan. But I praise you because you are here with us, O God. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise the Lord. So, salamat sa Panginoon. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ganon din sa mga nanonood sa online. Hallelujah. So, salamat at nandito tayo ngayon sa tahanan ng Panginoon. And it's good to be back with you here in Hong Kong after 1 month back. After a month roaming around Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. And yung mga kapatiran natin doon sa mga lugar na yon, sa mga maiinit na lugar na yon, ay pinapaabot din nila ang kanilang mainit na pagbati sa ating lahat dito. Amen? Salamat daw po sa mga prayers ninyo dahil nakakapagpatuloy ang trabaho ng Panginoon doon. Amen? So, thank you also for your prayers na nakabalik po kami safe and sound in Malaysia. At wala pong nagkasakit sa amin doon as we roam around these nations na as in sobra ang init. Akala namin makakatakas na kami sa init pagbalik namin dito. Pero pagdating namin, mainit din pala. Mainit lahat, binubuga ng electric fan, binubuga ng aircon, mainit din. So, but then it is, everything happens for a reason. And yung heat wave na yun na nararamdaman natin, actually God is giving us a foretaste of what is to come. This is a warning actually. Pinaparamdam ng Panginoon para matakot tayo na tayo ay mapunta sa impyerno. Kasi kung hindi natin makayanan ang init ng ganitong panahon, how could we endure hell? Di ba? Na naglalaglag na apoy ang nandoon. So, kailangan na maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon para hindi po impyerno ang ating patutunguhan. Amen? So, yan po. And let's go to our lesson this afternoon. At ang lesson po natin sa hapon ito is making the most of every opportunity. Making the most of every opportunity. You know, because opportunity cannot always be there. Hindi palagi may opportunity. Opportunity ay isang bagay na can come anytime. Diba? And once you miss it, wala na. Hindi na babalik. Buti sana kung may second round. Diba? Sayang. Diba? Kung na-miss mo yung bus, sayang. Buti pa yung bus, meron pang next. Diba? How about yung opportunity? And opportunity only knocks once. Minsan lang, isang beses lang. Kumakatok. Kung meron ng ibang opportunity, iba na naman na opportunity yun. Hindi kagaya ng na-miss mo. Amen? So every time that we see an opportunity, we need to grab it. Pero not all opportunity ay kailangan din natin ng wisdom and discerning. Hindi lahat ng open doors are opportunities for you to enter. Kailangan din na idulog natin sa ating Panginoon and we ask the Lord to confirm His plan and purpose in our lives. Amen? Para yung opportunity na yan ay makamtan natin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So let's read in Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 na sabi ng Panginoon, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Pag-ingat kayo, pag-ingatan ninyo
kung paano kayo namumuhay dito sa mundo ito. Maging matalino sana kayo. Maging matalino kayo, huwag kayong maging mangmang. At alam niyo po ang katalinuhan na sinasabi po ng Panginoon, hindi yung 75 ang grade, 69, hindi po yun. Okay? Kasi akala natin ang pagiging matalino, kung ano yung academic status mo, or yung kung ano ang IQ mo. May high IQ, may low IQ, di ba? May slow, may fast. Ganun ang pamantayan dito sa mundo. Pero ang pagiging matalino sa ating Panginoon ay yung isasapuamuhay natin kung ano po ang salita ng Diyos. Kung titignan natin, sabi ng Panginoon, yung mga gumagawa ng kanyang napapakinggan na salita ng Diyos ay matalino sila sa harapan ng Panginoon. Pero yung hindi gumagawa ng salita ng Panginoon na kanilang napapakinggan at napag-aaralan at nababasa sa Bible, ay sila ay mangmang. Yan po ang sabi ng Panginoon. So sabi niya, mag-ingat kayo kung paano kayo mabubuhay dito sa mundo. At alam niyo po mga kapatid, sa ayaw po natin at sa hindi, babalik po ang Diyos at malapit na po ang kanyang pagbabalik. He will be coming anytime. God is coming soon. Sabi niya, behold, I am coming soon. At the coming of the Lord is, He will be coming like a thief in the night. Parang isang magnanakaw sa gabi. Ano? Pero hindi ko magnanakaw ang ating Panginoon, ha? Okay? Para lang naihalin tulad ang kanyang pagbabalik sa isang magnanakaw na kung saan hindi natin alam kung kailan siya aatake. Hindi natin alam kung kailan siya magnanakaw. Amen? So that is the way that Jesus will be coming back. And so sabi niya, mag-ingat tayo kasi anytime, baka mamayang gabi, baka mamaya lang pagkatapos ng service natin, o kaya baka bukas, makalawa, o maaaring sa isang taon. Hindi natin alam. Pero paghandaan natin ang kanyang pagbabalik. And so, ano ang sabi niya sa verse 16? If we move to verse 16, what does it say? Making the most of every opportunity. Next verse, please. Making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya natin pag-iingatan kung paano po tayo namumuhay sa mundong ito. Kasi nga, kung konting lang opportunity, hindi lahat ng pagkakataon may opportunity tayo. And pasama na po ng pasama ang mundong ito. Tignan nyo, di ba meron lang just recently nagkaroon ng shooting sa school sa, saan ba yun? Nakalimutan ko na. Tapos ngayon meron na naman sa Zamboanga. Just this morning nagkaroon na naman ng school shooting. Akala natin sa Amerika lang po nangyayari yung mga ganyan in the previous years. But now, ngayon, meron na sa Philippines. And then, biglang sumunod ang Thailand. Tapos ngayon, meron na naman sa Philippines. You see how days are becoming evil nowadays. So sabi ng Panginoon, huwag tayong magpakampante. Huwag tayong magpakampante. We need to be wise as we live our lives here on earth. At ang pagiging wise, mga kapatid, ay ang paglilingkod, pagbibigay natin ng ating buhay at puso sa Panginoon. Committing our lives, unang-una, ikomit natin ang buhay natin. Kaya praise the Lord kay sister, kasi first time niya dito sa Hong Kong. Tapos first na day off niya, hallelujah! Piniling niya na sa Panginoon ialay. Amen? Alam mo, sa isang tao na magbibigay ng importansya sa Panginoon, libo-libong anghel ng langit ang nagdiriwang. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. And so we thank the Lord dahil may opportunity si sister. And she used that opportunity to come in the presence of the Lord. Amen? Hindi po nakakapagligtas ang simbahan. Hindi po simbahan po natin. Hindi po kami makakapagligtas. Pati po ako na nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi rin po ako makakapagligtas. Ang tanging makakapagligtas ay ang Panginoong Jesus na siyang namatay sa cross, mga kapatid. Ang ating relationship sa Kanya, yan po ang magdala sa atin ng kaligtasan. At ang relationship natin ay mapapalakas sa pamamagitan po ng ating obedience sa Kanyang mga salita. Amen? And so, let's see. May isang kanto dito na kung saan na-miss ng isang hari ang opportunity. And let's open in 2 Kings chapter 13, verse 14 hanggang 19. Ito po yung pagkakataon na mayroong isang hari ng Israel na lumapit kay Elisha nung malapit na siyang mamatay. Sabi niya dito, now Elisha, sige, i-flash natin. Now Elisha was suffering from the illness from which he died.
Jehoash, king of Israel, went down to see him and wept over him. My father, he cried, the chariots and horsemen of Israel. Itong haring Jehoash na ito, i-acknowledge na na malaki ang ambag ni Elisha sa military victory ng Israel. Kaya sabi ni Elisha sa kanya, pero sabi ng hari, yan, inaatake kami ng mga kalaban. Maraming umaaway sa amin. Pero sabi ni Elisha sa kanya, sige, in the next verse. Elisha said, get a bow and some arrows, and he did so. Kumuha ka ng pana at ng, pana and bow. Basta pana, alam nyo na yung ganun niya, di ba? Ano ba? Bow and arrow, okay? Yung pana, sabi niya, take the bow in your hands, sabi ni Elisha. Kunin mo yung pana sa iyong kamay. And he said to the king, and when he had taken it, Elisha put his hands on the hands of the king. Okay? So sabi na doon sa hari, kumuha ka ng pana at yung araw niya. At hawakan mo at hinawakan din ni Elisha yung kamay ng hari. Ibig sabihin, may blessing si Elisha. Si Elisha po ay alagad ng Panginoon. Isa pong nakakalugod na alagad ng Panginoon, si Elisha. And so, hinawakan ni Elisha yung kamay ng hari. And then, sabi niya doon sa hari, buksan mo yung east window, buksan mo yung bintana, and then when he opened it, sabi ni Elisha, shoot! Paano mo? Sabi niya, i-shoot mo na, sabi niya. And then the king shot the Lord's arrow. And then sumigaw si Elisha nung pagka-release ng hari ng arrow. Nung nag-shoot na, pumunta na yung pana. Ano ang sinigaw ni Elisha? The Lord's arrow of victory. The arrow of victory over Aram. Sabi ni Elisha, you will completely destroy the Arameans at Aphek. Balikan natin ulit. Itong hari na ito, lumapit kay Elisha kasi maraming mga kaaway na gustong umatake sa kanila. And so, alam ni Elisha ang kailangan niya, gusto niya na ma-declare ang victory, gusto niya na magkaroon sila ng katagumpayan. Kaya yan ang sinabi ni Elisha sa kanya, kumuha ka ng pana at ipana mo. At nung ipinana niya, yan, dineclare ni Elisha na, this is the arrow of victory over Aram. Sabi niya. And then, in the next verse, kung titignan ko natin ang next verse, then he said, take the arrows. Kumuha ka ulit ng arrows. Sabi niya, kumuha ka ulit ng pana. And then, the king took them, and then Elisha told him, strike the ground. Magpana ka sa ground, sabi ni Elisha kay king. So he struck it 3 times and he stopped. Hanggang 3 beses lang ang pagpapana ng hari. And then he stopped. And ano ang nangyari in the verse 19? The man of God was angry with him and said, you should have struck the ground 5 or 6 times. Then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now, you will only defeat it only 3 times. Kasi 3 beses lang nagpana yung hari. Hindi niya na-gets yung unang, kaya nga inilapat pa ni Elisha yung kamay niya sa kamay ng hari in order to let the king learn from Elisha. Kasi pagkahawak ni Elisha sa pana, and then sinot niya, nag-declare si Elisha na, this is the arrow of victory over Aram. Sabi niya, pero hindi na-gets ng hari. Kasi binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng opportunity ni Elisha to declare victory over Aram by himself. Siya na lang ang magdi-declare. You shoot the ground. Sabi ni Elisha sa kanya, nag-shoot naman siya, nag-obey naman siya, pero 3 times lang. Sabi ni Elisha, sana dinamihan mo. Now, dahil 3 times mo lang in-strike ang ground, you will only defeat Aram for 3 times. After 3 times, talo na naman kayo. So, na-miss niya yung opportunity, na-miss niya yung lesson, na-miss niya yung declaration, na-miss niya yung pamamaraan. Pero sayang, tapos na. But buti sana kung pwede ba ulitin ko, take 2, Elisha? Diba?
You know, sometimes opportunities hindi pwede nang i-take two. Mapalad ko kung may pwedeng mag-take two. Pero mostly, kapag ang opportunity binitawan natin, hindi natin ginawa yung lahat ng ating kakayanan, it cannot come back. It cannot come back. Kaya dahil 3 times lang siyang nag-strike the ground, 3 times lang siyang mananalo. Matatalo na naman sila. And so, kaya nagalit si Elisha. Okay? So, anong makikita natin from here? Bakit hindi niya i-strike yung ground ng maramihang beses? Ano? It's because of insufficient zeal. Walang passion. O kaya, katamaran gusto na, nakatalo ako. Mahirap din kayang magganong, di ba? Mahirap din kayang unatin yung bow and arrow. Kasi may restriction yun eh, di ba? Kung mas mahaba ang paghila mo, mas malayo, di ba? Kung hindi mo hinila siya, mas malapit lang ang masushoot mo. Kaya may effort. Kaya, 3 beses lang, maaaring sabi, nakakapagod din, kaya tama na, okay na yan. Naging kampante. Okay, hindi niya na-gets. Lack of passion, lack of enthusiasm, eagerness, walang interest, o kaya walang pagpupursigi. Kaya yan tuloy ang nangyari. 3 beses lang niya matatalo ang Aram. Pero sa ating mga kapatid, ang mensahe ko nito is hindi natin nasayang yung opportunity of victory. Matatalo mo na sana totally eh. Pero dahil hindi ka nagkaroon ng passion, hindi mo binigay yung todo, hindi mo binigay yung buong-buo, yung best mo, kaya yan, hanggang hindi mo matatalo na totally yung kalaban mo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. And so, we need to make the most of every opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Dahil sabi ko nga kanina, wala pong take two. Okay? Walang take two. Kaya, every day of our life is an opportunity na kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Amen? So how do we use or how do we make the most of every opportunity? Paano ba natin magagamit? Paano ba natin mag-grab? Paano ba natin anong tawag nito? Ma-maximize. Okay? Paano ba natin ma-maximize ang opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Okay? Paano po ba natin ma-maximize ang opportunity na ibinibigay ng ating Panginoon? Unang-una, never be lacking in zeal. Kasi yun ang naging problema ni King Jehoash eh. Nawalan siya ng naging kampante siya, naging tamad siya. Okay? So sabi niya dito, never be lacking in zeal para ma-maximize natin yung opportunity na ibinibigay ng Panginoon. And every day is an opportunity for us to do our best in order to serve the Lord. Ay, huwag tayong tamarin. Yan ang sinasabi niya sa Romans chapter 12, verse 11. Nasabi niya dito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ano ang sabi niya sa Tagalog? Gusto kong basahin. Sabi niya, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong sikap na maglingkod sa Panginoon. Yan. Nawawalan tayo ng nanghihina tayo. Okay? Nanghihina tayo or nawawalan tayo ng enthusiasm sa ating paglilingkod, nag-fade, okay? Nag-fade or bumababa yung ating eagerness sa paglilingkod sa ating Panginoon. Unang-unang rason is, wala na yung sipag natin. Nawawala yung sigasig natin na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan mga kapatid, especially na ang sakit na po ng mga matagal ng Kristiyano, yan, katamaran. Dahil sa akala natin na dahil matagal na tayo naglilingkod, nakaipon na tayo ng sapat. Pero hindi kagaya ng SSS ang paglilingkod eh. Na iipunin mo, tsaka mo papakinabangan at the end.
Pero ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ganun eh. Sabi ng Panginoon, pagdating ko, will I find faith among the people of God? Makikitaan ko ba sila ng pananampalataya? At yan ang isang delikado. Kung pagdating ng Panginoon, ano ba ang season natin? At may dalawang season sa end times. May dalawang season ang mga mananampalataya. It's either that the season, tatlo pala, sabihin natin tatlo, ang season ng mga mananampalataya this end time. Either na ikaw ay mainit na naglilingkod, or ikaw ay nasa Sabbath day, or nasa winter time. Ano ang winter time? Panlalamig. Ano ang Sabbath day? Nagpapahinga. Kasi Sabbath day is rest day. Okay, nagpapahinga. Or you are on fire sa ating paglilingkod. So ano bang season natin pagdating ng Panginoon? Yun po sana ang ipanalangin natin sa Panginoon. Lord, please, help me to be always on the firing line. Help me to be on fire because I want to be on fire when you come. Amen? Yan po sana ipanalangin natin sa Panginoon. Kasi sayang naman kung pagdating ni Lord, tapos biglang wala tayo, nagpapahinga tayo, o kaya that's the time na naukos ka o nagtampo ka, tumigil ka sa paglilingkod. Pagdating ni Lord, hindi naman natin pwedeng i-reason out na, Lord, nagtampo ako kasi sila. Pagdating ni Lord, hindi pwedeng magturuan. Kung sino ang nakahanda, yun ang pupuli ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, never be lacking in zeal. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag, at magsikap kayo ng buong buo na maglingkod sa ating Panginoon. Lalong-lalo na ngayon na darating na ang ating Panginoon. Amen? Nakaka-bless yung mga kapatiran natin although yung na-establish na kasi ang church natin sa Thailand, established na ang church natin sa Cambodia, at least they have celebrated their 8th year anniversary. Next year magsa-celebrate ang Laos. But we praise the Lord dahil nagbubunga naman sila, nakikita natin ang paglago ng trabaho ng Panginoon doon. And Vietnam, North Vietnam, celebrated their 1st anniversary. At tatlo lang sila doon sa hall. Pero talagang effort at nag-uniform pa talaga sila. Di ba? Kulang na lang yung sombrero ba ng mga Vietnamese, yung kawayan na ano. Naka-uniform sila, talagang excited silang mag-anniversary. And you know, I was moved doon sa exhortation ng isang kapatid na, kasi at the last moment na nakakuha po kami ng space kung saan sila magsa-celebrate. Kasi ang original na usapan namin is kung saan yung accommodation namin sa hotel, doon na sila magsa-celebrate ng anniversary. Imagine naman, may kama at mga kung ano-ano doon sa anniversary. Di ba? So dahil may mag-graduate na DTC sa kanila, sabi nila, maghanap naman kami ng pwede mong maghanap naman. Para naman may magpagmamartsahan yung DTC. Kasi kung sa hotel, tatlong hakbang lang nandun na siya sa pulpit. So, walang pagmamartsahan yung DTC natin sa hotel. So, nakiusap sila na kung pwede, maghanap sila. And nakahanap sila ng isang parang container van. Alam niyo ba yung mga nasa nakakita kayo ng yung papunta doon sa airport, yung rectangle na gano'n na nakalagay doon sa truck. Yun na yun. Nilagyan lang ng pintuan. Kaya wala pong window yung container van na pinag-worshipan namin. So ang init-init. Para kaming nasa sauna ba. Talagang yung pawis ko nandun na sa mata ko. Hindi ko na nababasa dahil natatakpan ng mist yung eyeglass ko. Meron namang tagapaypay doon, pero hindi umaabot sa harapan. Hindi umaabot sa harapan, pero salamat sa Panginoon dahil it's not what comforts us. Ang importante, nagawa natin kung ano ang para sa Panginoon. Amen? And so excited sila, nandun yung eagerness nila. And sabi ng isang nag-exhort ng offering, sabi niya, we thank the Lord because we have a church now. Kasi after na nirentahan namin yun, sinabi na namin sa kanila na ito na ang rentahan nyo na worship hall ninyo. And so, they have a worship hall now. So, meron na silang worship hall. And yan, natutuwa sila. Kaya sabi ng nag-exhort, we thank the Lord that we have a house, we have a church where we can bring our offerings. Imagine that. Masaya na sila sa ganun. Na meron na silang place of worship where they can go and bring their offerings.
Kasi, for how many years na through online. They cannot bring their offerings with them kasi online nga. Di ba? So, hindi nila ma-experience yung Word of God na bring. And so, nung nagkaroon na sila ng container na pag-worshipan, oh, they have a place to bring. Excited silang mag-bring ng kanilang offerings. And so, it caught my attention. Sabi ko, Lord, nakakaiyak na yung opportunity na sinasayang ng marami. You know, we have a lot of churches here in Hong Kong. But only few wants to go and bring their offerings. They do not see this as an opportunity. Hindi nila nakikita na ang mga bahay natin dito, sa mga churches natin na nirerentahan natin, these are opportunities to go and bring ourselves, our worship, our songs and our offerings to the Lord. Hindi natin ma-appreciate. You know, yun ang mahirap kung everything is provided to you. Amen? But then sila, masaya na sila, maiyak-iyak pa yung mag-exhort. Thank God, kasi meron na kaming house to bring our worship. Kasi, yung sinasayang natin na opportunity, yun naman ang anong tawag ito? Chini-chase, or yun yung gustong-gusto, desire ng ibang tao. Amen? And so we need to wake up. We need to wake up. Huwag natin sayangin ang mga opportunity na ibinibigay ng Panginoon. Because we are so blessed here. And if we are going to open our eyes and see what's happening around, yung sinasayang mo ay isang napakalaking bagay na pala sa ibang tao. Amen? So yan. Huwag magpakatamad, sabi ng Panginoon. Huwag magpakatamad, kundi magsipag kayo at magsumikap na maglingkod sa Panginoon. Ano ba ang gagawin natin? We need to seize the opportunity. Okay? Seize the opportunity, ibig sabihin, habulin o kaya gawin lahat ng makakaya to serve the Lord. Gawin natin lahat ang ating makakaya na paglingkuran ang ating Panginoon. Amen? Unang-una, ano ba ang isi-seize natin? Ano ang gagawan natin ng lahat ng ating makakaya? Seize the opportunity to be ready and be filled with oil or the Holy Spirit of God. Just like yung parable of the 10 virgins. Okay? Kailangan na pagsumikapan natin na maghanda at magpapuno ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Kasi wala pong saysay ang pagiging Kristiyano natin. Ilang ulit na maipipreach at maituturo ito. That without the Holy Spirit of God, there is no salvation. Kahit po regular po tayo pupunta sa church, kahit po nandito tayo physically, ewan ko lang kung mentally lang, pero kailangan buong puso at isip natin nandito sa presensya ng Panginoon. Amen? So kahit na regular tayong pupunta sa church, if we are not filled with the Holy Spirit of God, wala pong saysay. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, we need to use the opportunity that God is giving us to be filled and to be ready so that when the bridegroom comes, isa tayo sa kanyang dadalhin sa kanyang kaharian. Kasi yan po ang nangyari sa 10 virgins, Matthew chapter 25 verse 6 to 7, na kung saan may 10 birhen na naghihintay, okay, naghihintay ng pagbabalik ng bridegroom. Okay, this is the parable, isa itong kwento na na kung saan inihahalin tulad ang pagbabalik ng ating Panginoon. And so, let's open, paki-open mo nga 25 verse 7. Yes. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." And in verse 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Ang problema dito, itong 10 virgins na ito, these are all Christians. Pero, merong itinalaga ng Panginoon na foolish virgins and wise virgins, tigli-lima. Yung 5 virgin na foolish, yung lampara lang ang kinuha nila, wala silang oil na dinala. While the wise virgins carried with them extra oil. Nung dumating yung bridegroom, patay na, umaandap-andap na yung lampara ng mga foolish virgins. And to cut it short, ang dinala, ang pumasok lang po sa kaharian ng ating Panginoon ay yung wise virgin. May dala silang oil, mga kapatid. And so, kailangan po natin ng
Holy Spirit, mga kaibigan. Amen? Always be filled and always be ready so that when the time comes that the Lord will be coming to take us, ay nakahanda po tayo. Amen? Masakit yung pagdating ng Panginoon, wala ka palang pangalan, di ba? Kagaya ng pagbibigay ng ayuda sa Pilipinas noong COVID, na maraming mga binugbog na mga barangay captain o kaya mga kagawad kasi ang haba-haba ng pila, nakapila lahat ng mga mamamayan. E pagdating sa harapan ng tagapagbigay ng ayuda, wala pala silang pangalan. O sino may ang matutuwa kung nagpila ka ng 6 hours, tapos biglang wala kang pangalan, wala kang ayuda, kaya binugbog nila tuloy yung mga tagapagbigay. Masakit. Masakit. Bakit nila binugbog? Hindi dahil sa Paytest o sa Pinas. It's because masakit na nag-expect ka pero wala kang pangalan. So how much more ang sakit or how much more painful it is when we are, kung yung book of life ang wala tayong pangalan. Diba? Because of lack of enthusiasm or lack of walang sipag, walang perseverance na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! So yan, seize the opportunity to be ready and be filled with oil with the Holy Spirit of God. Ano pa? We need to make use of the opportunity to invest in the kingdom of God. Yes. Ito naman yung kasunod na parable in verse 26 to 27. Ito naman yung parable na kung saan ipinagkatiwala ng isang master ang kanyang mga kayamanan sa 3 tao. Yung isang tao, binigyan niya ng 5 talento, bags of gold, no? Binigyan niya ng siguro sabihin natin na 500,000. Galing kami sa mga nasyon na naging milyonaryo po kami. Kasi yung 500 Hong Kong dollars, naging 1.2 million dong. Yes, hindi. Keep pala, Laos. 1.2 million keep sa Laos. Nung pumunta na naman kami sa Vietnam, ay naku yung maliit na amount ng Hong Kong dollars, naging million na naman. Pero kung may bibilong ka 500,000, 400,000, nauubos din ka agad. Zero lang talaga ang mayaman. Yung zero lang ang marami. Okay? And so, sabihin na natin, yung unang tao binigyan niya ng 500,000. Tapos ang ginawa ng tao ito, ininvest niya. He put it to work. Okay? Ininvest niya. So, pagbalik ng master, sabi niya, oh, master, yung binigay mong 500,000, naging 1 million na, nagdoble na. O sabi ng master sa kanya, well done, my good and faithful servant. Eh yung pangalawa naman, sabi niya doon na, sabi ng pangalawa, oh, master, yung binigay mo sa akin 300,000, naging 600,000 na, nagdoble. Kasi ininvest din ng second servant yung binigay ng master. And so, pumalakpak ang master. And yung ikatlo, dahil binigyan niya ng 100,000, ang yung ikatlo, sabi niya doon, hindi ko nilagay sa hindi ko ininvest. Kundi ang ginawa ko, ingkalit, ingkalit sa Tagalog. Ibinaon ko sa lupa, sabi niya. Ibinaon ko sa lupa. Ano ang sabi ng master? His master replied, you wicked, lazy servant. Sabi niya, wala kang silbi na alagad. So you knew that I harvested where I have not sown and gather where I have not scattered. I have not scattered seed. And in the next verse, well then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Yan. Sana in-invest mo yung ipinagkatiwala ko sa iyo para may interest, sabi ng master. Pero hindi niya in-invest. Naibigay ko pa ang next, Wala Okay. So, ano ang naging ending ng lazy servant na ito? Itinapon siya sa the place where there is gnashing of teeth. There is weeping and gnashing of teeth. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo po mga kapatid, kung ano man po ang kayamanan natin, pinagkaloob po yan ng Panginoon. Yung sahod po natin na tinatanggap natin buwan-buwan, yan po yung kayamanan natin ngayon sa kasalukuyan. Pero alam niyo po, that kayo ang nagtustos, kayo ang nagkuyat. Dati din po akong domestic helper before po ako na naging pastor. Kaya alam ko po, nagtustos din po ako. At one point,
I have come to believe na, oh, money ko yan, pera ko yan, pinagpaguran, pinagpawisan, o kaya pinagpuyatan ko yan. But, as we listen to the Word of God, we then understand na, yes, ikaw ang nagpuyat, ikaw ang nagpuspos, pero saan galing ang kalakasan mo? Sa Panginoon. Kaya yung sahod mo sa Panginoon, din po yan nagigagaling. Amen? And so, it's but proper for us to invest in the kingdom of God. When we invest in the kingdom of God, of course, we give the Lord what is due Him. Yung ating tithes, yung ating ikapo. Buti si Lord, hindi sakim. Dahil ang kinukuha lang niya sa atin is 10%. Alam niyo po, kung makikisaka ka, kung ang pagsasaka ay nakikisaka sa lupain ng iba, ang hatian usually is 70% para sa may-ari ng lupa, 30% para sa magsasaka. Okay? Mapalad ka na kung 60% at 40% ang hatian. Pero sa ating Panginoon, God wants you to have more. Dahil gusto niya na ikaw po ay pagpalain, gusto niya na ikaw ay maging masagana ang buhay mo. Kaya ang hinihiling lang ng Panginoon, 10%. Amen? Paano kaya kung 30%? Diba? 30% ay 70%. Paano kung papantay si Lord sa pamantayan ng mundo na 70% ang para sa may-ari at 30% lang ang para sa magsasaka? O di wala, lalo tayong mawawalan, di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil 10% lang po ang hinihiling ng Diyos na para sa Kanya. And the 90% is for us to use. Pero yan, dyan po natin gagamitin, i-invest po natin sa kaharian po ng Panginoon in order to serve the Lord. At lahat po ng investment natin, kagaya ng pagbibigay natin ng ating offerings sa Panginoon, ang kapalit po ng mga offerings natin ay mga tao na mananampalataya po kay Kristo. Dahil lahat po ng offerings natin, yung tithes natin and offerings natin, nagagamit po yan para po sa mission, para po sa trabaho ng Panginoon. At every time that we go and propagate the work of the Lord to the Word of God, maraming mga tao ang nakakakilala sa Diyos at nagkakaroon po ng kaligtasan. So the amount that we give, the offerings that we give, it's turning into people na maglilingkod at magsasamba sa Panginoon. Amen? Kaya kahit hindi po tayo nakakarating sa mga lugar na pinatutunguhan ng Ebanghelyo ng Panginoon, kaparte ka kapatid, if you are using your wealth to serve the Lord. Amen? Habang may pagkakataon, habang may opportunity, i-invest natin para pagdating ng Panginoon, ang mapapakinggan natin sa Diyos ay, well done, my good and faithful servant. Amen? Hallelujah! Nandyan pa ba kayo? Amen. Amen. Okay, ano pa ang gagawin natin? Seize the opportunity to be involved and to be used by God. Yes. I-grab natin yung opportunity na tayo po ay magamit ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord sa dalawang mga lingkod ng Diyos ngayon na nagpapagamit para mag-switcher at mag-project. Amen? It may seem simple, pero nakaka-pressure din ha. Ikaw ang kapag walang naka-project, sila ang titignan. Kung walang live, sila din ang titignan. Kaya nakakapawis din dyan. Alam nyo, busy? Yung lahat ng mata nakatingin sa'yo kapag kumabay ka. Diba? So, yan, praise the Lord. So, magpagamit tayo sa anumang paraan na gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? So, we need to seize the opportunity to be involved and to be used by God. Kasi yan ang ikatlong parable na nasa Matthew chapter 25. Itong tatlong parable po sa Matthew chapter 25, makikita po natin na these are things that we need to learn. These are the basis of God. Kung makikita natin, these are the basis of God para masabi po na tayo po ay qualified na makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Dito naman sa seizing the opportunity to be involved and to be used by God, or in layman's terms, sabihin na natin, ministry involvement. Kailangan po may involvement tayo mga kapatid. Kailangan na may ginagawa ka para sa Panginoon. Hindi lang po taga-upo, taga-pagpainit ng upuan, kundi magpagamit po tayo. Amen? Tingnan natin kung saan na tayo pwedeng tumulong. Okay? Eh kung ang pagtulong natin,
pag-aayos ng upuan, or pagwawalis, or pagkanta, Maki-join tayo. Kasi sabi ng Panginoon, Matthew chapter 25, verse 45 to 46, ito po yung pagkakataon na pinaghiwalay ng Panginoon. Nung tinawag niya yung lahat ng mga tao, sabi niya, hali kayo, umarap kayo lahat sa akin. Pero hinati ng Panginoon. May nilagay siya sa kanyang kaliwa, may nilagay siya sa kanyang kanan. Sabi niya sa kanyang mga kanan, kayo na mga pinagpala, hali kayo at kunin ninyo ang inyong mga mana, inyong mga gantimpala. Dahil nung ako ay nauuhaw, pinainom niyo ako. Nung ako ay nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako ay nabilanggo, binisita niyo ako. Nung nasa ospital ako, dinalaw niyo ako at pinanalangin niyo ako. Sabi ng mga tao sa kanan niya, kailan ka namin nakita na ganyan, Panginoon? Hindi ka naman namin nakitang nagkasakit. Hindi ka naman namin nakasalubong na nagugutom. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, kung ano ang ginagawa niyo sa inyong kapwa, ay ginagawa niyo sa akin. Kaya yan, ano man ang ginagawa natin sa ibang tao, ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen? Whether it be believer yan o hindi. Okay? Kahit sino dyan sa labas, they are ambassadors of God. They are instrument of the Lord to test us. Amen? So kung ano ang ginagawa natin sa ibang tao, ginagawa natin sa Diyos. Paano naman yung nasa kaliwa niya? Sabi niya sa mga nasa kaliwa, kayo na mga isinumpa, pumunta kayo sa lugar ng demonyo. Sabi niya doon. Kasi sabi niya, nung nagugutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, hindi niyo ako binigyan ng tubig. Nung nagkasakit ako, hindi niyo ako dinalaw. Kagaya din ang ginawa ng mga sinabi niya doon sa kabila. And the people said also, kailan ka namin nakitang ganyan? Ano ang sabi ng Panginoon? I tell you the truth, whatever you did not do, kung ano ang hindi mo ginawa sa iyong kapwa, kung hindi ka gumawa ng mabuti, hindi ka tumulong, hindi ka nag-encourage sa mga nawawalan ng pag-asa. Sabi niya dito, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. So whatever we have not done to other people, we did not do to the Lord as well. Amen? So yan, kailangan po na gamitin natin ang every opportunity para maglingkod, para tumulong, para po sa ganun ay paglingkuran po ang ating Panginoon at paglingkuran din ang ating kapwa. Amen? Sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 10, then Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Okay? Okay. As we have the opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kaya habang may pagkakataon tayo mga kapatid, ay gumawa tayo ng mabuti, lalo-lalo na sa mga tao who belongs to the family of God. Amen? Hallelujah! Kaya, we have all ang kabutihan po, hindi lang yung kung ano ang material na pwede mong ialay. Prayer, panalangin, pag-i-encourage sa bawat isa, pagpapaalala, pag-akay. Kung nakakalimot na yung isa, wali ka na sister, daanan kita sa inyo, at magsabay tayo pupunta sa church. Okay? So we need to help each other na magpatuloy po na maglingkod sa ating Panginoon. We need to seize the opportunity, gamitin ang lahat ng opportunity to serve the Lord with our wealth, with our health, and with our time, and with our strength. Habang may pagkakataon, habang sumasahod ka, mag-invest ka sa Panginoon, sa Kingdom of God. Habang may kalakasan ka, kaya mong mag-gitara, kaya mong mag-carry ng instrument. Kaya yan, matuto kayong mag-gitara mga kapatid. Para kapag nag-for good ang isa, hindi din yung problema ang magagamit. Amen? So, lahat ng opportunity to invest our health, our time, and our strength. Mag-put na tayo. Yung time, kung pwede makalabas kayo ng maaga sa inyong mga employment, you go first to the central to go and give tracts. Amen? Mag-akay kayo ng mga nag-day off na walang pinupuntahan kaysa nakatunganga doon sa central sila, ay imbitahin nyo dito. Amen? Kasi maduling-duling sila doon, mamaya may lumapit sa kanila, inutangan sila o kaya niluko sila. Wala.
imbitahin na lang natin sila dito. So we invest our time in the kingdom of God, our strength. And there is also a sin of omission. Di ba? Sabi niya dyan, yung binasa natin kanina, na kapag hindi mo ginawa ang isang mabuting bagay, kung alam mo ang mabuti at hindi mo ginawa sa iyong kapwa, you are also committing sin. Hindi lang po yung kasalanan. Dalawang klase po kasi, sin of commission and sin of omission. Kapag sinabi natin na sin of commission, ito yung alam mong bawal, alam mong hindi gusto ng Panginoon, pero ginagawa natin. So we are committing the offense or we are committing the sin. Pero sin of omission naman, yung alam mong mabuti, alam mong tama, pero hindi mo ginawa. That is sin of omission. Amen? Nagkakasala din tayo kung alam mo may nagugutom, di ba? Hindi ko naman kaamo-amo. Di ba? Alam mo tamang tumulong, pero hindi mo ginawa. You are still committing the sin of omission. Amen? So, sabi niya sa James chapter 4 verse 17, ano ang sabi niya? James 4:17, meron ko palang Hebrews. Sa James muna tayo. Okay, James 4:17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Yes, this is the sin of omission na sinasabi ko kanina. Alam mo na mabuti, pero hindi mo ginagawa, you are still committing sin. Kaya ang pagkakasala po, hindi lang yung bawal na ginagawa natin, kundi pati yung mabuti dapat natin gawin ay hindi natin ginagawa, ay we are also committing sin against the Lord. Amen? In Hebrews chapter 10 verse 26, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. Yes, kung lahat ng mga pagkakataon, lahat ng opportunity na ibinigay ng Panginoon para tayo ay maging masipag, para tayo ay maging masigasig, in order for us to be zealous in serving the Lord, lahat na ng warning, lahat na, everyday ba naman ang preaching dito sa Lord? Ay, only in the Lord. Kaya yung mga bisita natin na pumupunta dito, para silang natutroma minsan ba? Kasi, sabi nila, na-review kami. Sabi ng isang pastor natin, alam nyo, na-review kami dito. Bakit naman kayo na-review? Hindi naman namin kayo nire-review pa. Kasi doon daw sa Pilipinas, kung mabigyan lang sila ng 2 beses na sa isang buwan, 2 times a month na mag-preach ng Word of God, nagre-reklamo na sila, nagmumurmur na sila. Dito, everyday. Tapos may jail pa. Every morning na may jail. Kung sinumpong ka ang coordinator ng jail, ikaw na pinag-preach niya ng 2 beses sa umaga, tapos ikaw pa ang preacher sa hapon. Tapos may BDC ka pa sa gabi. Hindi, wow. Diba? So, wow talaga. Kaya minsan natutrauma sila sa ay, hindi namin kaya everyday kayo nag-preach. Pero it's an opportunity. Amen? Kaya, maganda din, it's a blessing kasi yung mga nagdi-day off ng Monday, Tuesday, Wednesday, walang rason para hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi pagdating ni Kristo, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, sorry, hindi ako nakapag-church kasi Monday naman ang day off ko, o kaya Tuesday naman, o kaya Wednesday. Ang church ay open lang naman ng Sunday. May pag-releason ang tayo ganun. Pero God made it this way na everyday tayong open para kahit na anong araw kayo lalabas, merong simbahan na kung saan makikinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? Because the word of the Lord is important. Without the word of God, ay wala. Wala tayong power. Wala tayong kalakasan. Amen? So we need to value the word of the Lord. So, but if we keep on sinning, after all nalalaman natin ang mga bagay na ito, ay wala pa rin, hindi natin seryosohin. Ayaw natin i-value ang salita ng Panginoon at nagkakasala, pinipili pa rin natin magkasala. Sabi ng Panginoon, wala nang sakripisyo na natitira para tubusin ka. Kasi once and for all, namatay si Jesus sa cross for our sins. Pero kung hindi natin i-value ang opportunity to be changed and to be transformed by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, then there's no more sacrifice para sa atin.
Amen? So huwag nating sayangin ang pagkakataon. Bakit ang ibang tao sinasayang nila ang opportunity? Bakit nagiging magaan ang opportunity na parang hindi natin binavalue? Because of hesitation. Isang reason is, hesitant tayo. Merong pagdududa. Hindi buo yung loob natin. Kaya, parang okay lang yata na hindi ako mag-church or hindi ako maglingkod. Hesitation. There is doubt. Or one is procrastination. Ano ang procrastination? You are delaying it. Bukas na lang. Mamaya na lang. Uy, next time na lang. Next time na lang akong magsaserve. Next time uli, Lord, akong maglilingkod. Buti kung may next time. Ano kung kinuha na tayo ni Lord? Kaya tingnan ninyo ang mga tao sa pagbukas mo ng Facebook mo, puro kandila na naman ang papansin nyo ba, puro kandila ang dumadaan? Hindi natin alam ang buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, healthy ako, pastora. Ay, bata pa ako, pastora. Hindi rin. Maraming healthy na nauna na. Maraming bata na nauna na. So, we cannot boast about what we have today. What we need to do, mga kapatid, is to give the Lord, to grab every opportunity and give our best to serve the Lord. Huwag natin ipagpabukas. Huwag natin i-delay kasi we do not know when the time will come. Amen? When the time of the Lord, we do not know. The time of our death, we do not know. Dalawang bagay na uncertain dito sa mundo ito. The time of our death and the time of the Lord's coming. So, kung ano man ang mauna doon, dapat paghandaan. Paghahandaan mo pagdating ng Panginoon, paghahandaan mo even pagdating ng kamatayan. Paano natin paghahandaan? Hindi nga natin alam, pastora, paano natin paghahandaan? That every day of your life be your last. Treat every day of your life your last day. Kung last day mo ngayon, di ba? Kahit naman kayo, kung last day, kung maaari mag-change employment kayo, last day, kahit masulit si amo, kahit na hindi maganda ang relationship nyo kay amo, basta last day, lilinisan mo pa rin, you are still going to give your best. Bakit? Kasi yan, yung iiwanan mo, yun yung mag-define sa'yo. Kasi at least, nung umalis ka kahit hindi kayo in good terms, ay at least masasabi na, ay, naglinis Iman, naglinis siya, ay, burara, kung hindi mo pinayos, ay, ang burara ng katulong na yun, ha? Ganun. Amen? So, let us treat every day as our last day, and let's give the Lord our best as we await the coming of our Savior. Amen? So, let's grab every opportunity and let's give our best to the Lord. Make every effort to, to make the most of every opportunity. I-maximize natin ang opportunity na ibinibigay ng Panginoon. Kaya wala po sanang magtatamad-tamaran, wala pong tatalikod, wala pong manghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Time is coming, Jesus is coming soon. Amen? So, thank you for listening and let's pray before I give back to the MC. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you for the lesson that we have heard. And Father, help us to value every opportunity that you are giving us, O God. Lord, forgive us, O Lord, kung maraming pagkakataon that we did not grab the chance, Lord, to serve you. That hindi namin pinahalagahan ang mga panahon, hindi namin pinahalagahan ang mga pagkakataon, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin para kami po ay makapaglingkod ng tunay at totoo, O Diyos. Pero Lord, at this very moment, Lord, I pray that put this message in the heart of your people, that maging seryoso po kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, that we are going to make the most of every opportunity na maibigay po namin ang buong puso namin, ang buong oras, buong kalakasan po namin, ang buong lahat po ng best namin para po mapaglingkuran ka, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi po namin kayang maglingkod, Panginoon, kung wala po ang iyong banal na Espiritu na magbibigay mo sa amin ng kapangyarihan na makapagpatuloy. Kaya Lord, hinihiling po namin ang iyong pagpuspos sa bawat isa sa amin para po sa ganun, O Lord, ay makayanan po namin na matapos po ang buhay namin na ito, na ikaw po ay nalugod, na ikaw po ay naitaas sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, O God. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.